Yan, yon, sabi natin. So, yung kore, sore, are na yan, may particle yan. Tulad nung dati. Okay? Yung kore, sore, are, parang noun na din yan. Okay? Works as a noun. So, gagamitan natin siya ng particle wa. Kasi dinedemonstrate nyo na yung object. So, ibig sabihin, yun yung pinag-uusapan nyo, yung hawak ninyo. Okay? Kore. Ito, sore, iyan, at are, iyon. Then, kasunod niyan, particle wa agad. Okay? Burahin natin ito, baka nakakagulo. Yan. Korewa, sorewa, arewa. Tatandaan nyo yan, ha? Korewa, sorewa, arewa. Then, dito papasok yung noun object natin. Sa kasunod. Okay? Then, syempre, hindi mawawala si des. Ayan, dalawa lang ulit. Korewa, sorewa, arewa, blank des. Okay? Dali lang to. Dali lang lesson to. Basta alam nyo lang yung kore, sore, are. Madali na lang. Parang ano lang to. Sundan nyo lang yung English ngayon. Okay? Example natin. This is a book. O, di ba? Simple. This is a book. So, ang kailangan natin, si this, at saka yung book lang. Dalawa lang. Parang lesson 1 lang yan. So, this, ano na yung this? Kore. Yan. Then, particle wa. Kore wa, book, home. This. Diba? Saan na ba yung libro? Oh, hawakan ko na. Korewa. Pakilagay sa upuan. Korewa hondes. Diba? Mauuna sa basic. Sa basic kasi, mauuna lagi yung demonstrative pronoun. Okay? Ay, korewa hondes. Okay? Hindi pwedeng korewa. Ay, nasa kausap mo yan. Okay? O kaya naman, ituro mo. O, korewa hondes. Okay? Korewa hondes. Sige. 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 Next. Nibang. This is a notebook. Sige. Leslie Sang. Korewa noto desu. Korewa noto desu. Pag ginagamit niyo yung kore, sore, are, siguraduhin yung tinuturo nyo, ha? Dinedemonstrate nyo, syempre. Hawak nyo. O kaya turo yan. Okay? Hindi pwedeng nagsasalita, korewa hondes. Nasa na? Sabi mo, korewa hondes. Nung nakahawak ka sa, nakapambulsa ka pa nga, korewa hondes. So, hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kahit sa Tagalog eh. Libro to. Ito ay libro. Di ba? So, ituturo mo, ayan, korewa hondes. Korewa, limbawa, noto desu. Okay? So, lahat ng yan, lahat ng nandito hawak mo, malapit sa'yo, lahat yan ay kore. Okay? Lahat yan ay kore. Sige. That is a bag, sabi. Sige nga daw, Shen-san. Korewa. Nani? Ano yung gamit? Sore. Okay. That na kasi yung gamit natin, ano? Sorewa. Kaban desu. Yan. Yan ay, sabi mo, no? Yan ay libro.
Yan ay libro. Yan ay bag pala gawin. Kaban des. Korewa hon des. Sorewa kaban des. Okay? Ano pa yung meron natin? Meron tayo dyan? Dictionary. Sige. Subukan natin si Joshua-san. Sorewa jisho desu. Right, that is a dictionary. Sorewa jisho desu. Okay. So lahat, no, yung sore, lahat ng malapit dun sa kausap ninyo, hindi sa'yo. Merong para sa'yo. Yun yung correct. Kung ikaw yung speaker, no, kung ikaw yung nagsasalita, para sa'yo yung correct. Tapos dun sa kausap mo, yun yung sore. Okay? Then, dun naman sa malayo, okay? Lalagyan ko ng ganito over there para malaman nyo na malayo talaga siya. Okay? Kasi pagka sinabi ko lang na that, sinulat lang natin ay that lang, malilito kayo kay sore at saka kay are. So lalagyan ko ng ganito. Okay? Para alam nyo na malayo talaga siya. Des, sabi. Ano nga yung des? Sige nga daw, Michael-san. Arewa. Suku. Suku. Sukue. Okay, may e yun, may e. So, arewa, sukue des. So, malayo yun, tinuro niya, no? Malayo sa inyong dalawa. No, arewa, sukue des. Okay? Is, ano yung mga bukang sa atin? Sugi ba? Sugi. Sugi. Sugi, next. Okay, ibig sabihin ng sugi ay next. Hindi tsugi na hindi tsugi. Iba yung ibig sabihin ng tsugi. So sa Nihongo, ibig sabihin next ay tsugi. Ano nga yun? Camera. Okay, camera. Ano yung camera? Ganun pa rin. Camera. Sige daw, Kenneth-san. Arewa camera des. Yan. Arewa camera des. Sabi. Okay? Paano kayo magtatanong? Okay, ganito naman. Simple lang naman to. What is diba? What is this? That. Ano to? Diba?
Ano ito? Ano iyan? Ano yon? Di ba? What is this? What is that? What is that? Di ba? So, dalawa. So, dahil nagtatanong tayo kung ano to, ano yan, ano yon, wala kayong object, di ba? Nagtinatanong nyo pa. So, pag nagtanong kayo o pag tinanong kayo, ganito ang maririnig ninyo. So, ganun pa rin. Ito pa rin ang pattern gagamitin natin. Okay? Kore, sore, are. Ay, hindi. Iliitan ko na lang, ano? Liliitan ko na lang. Pag samasamahin natin. Kore, sore, are. Wa. Okay, pili lang kayo sa tatlo na yan. Kore, korewa, sorewa, arewa. Ano ba yung what? Ano yung what? Nan. Okay? Korewa nan desu ka? Di ba? Pag magtatanong kayo, laging merong ka sa huli. So, korewa nan desu ka? Sorewa nan desu ka? Arewa nan desu ka? Di ba? Oh, what is this? Kore wa nan desu ka? What is that? Sore, no, dito ka sa sore. Sore wa nan desu ka? Ano yun? Are wa nan desu ka? Okay? So, pili lang kayo. Siyempre, kung paano dine-demonstrate yan, pili lang kayo sa tatlo. Ang huli, nan desu ka? Okay? Nan desu ka? Kore, ano to? Halimbawa, Tagalog, ano to? Anong sagot? Sa Tagalog, sagot sa Tagalog. Ano to? Iyan ay libro. So, gumamit kayo ng iyan. Di ba? So, ganun din sa Nihongo. Ang sagot ay sore. Okay? Pero depende. Dito sa kore, ang sagot dito, syempre, sore. Okay? Ang sagot dyan ay sore. Ang sagot kay kore, ay kay sore, kore naman. Then dito sa are, are pa din. Di ba? Ha? Ano malabo? Wala ko malabo eh. Korewa nan desu ka? Ang sagot nyo ay sorewa hon desu. Then, tanong ko ngayon, mas malapit sa inyo. Di ba? Sorewa nan desu ka? Kore ang gagamitin. Okay, kore. So, ayan na, nakatutok na yan, ano? Korewa nan desu ka? O, sorewa, sagutin nyo kung ano yung nandito. Ito yung sasagutin ninyong importante, no? Oh, des na yung huli. O, example, ang sagot natin ay hon. Yan. Diba? Korewa nan desu ka? Korewa nan desu ka? Sorewa hon desu. Sorewa nan desu ka? Then, sagot nyo, korewa hon desu. Then, arewa nan desu ka? Arewa hon desu. Yan ang laro ng kore, sore, are. Kailangan, alam nyo rin yung laro dyan sa ito, iyan, yon. Ano to? Libro yan. Ano yan? Libro to. Di ba? Ano yon? Libro yon. So, yung laro ng ito, yan, yon sa Tagalog. Alam nyo din dapat yung laro ng kore, sore, are sa Nihongo. So, yan kapag ka-conversation, di ba? And pangalawang gamit ng no. Explain mo muna daw kung ano yung object dun sa unahan bago mo sabihin yung object mismo. Okay? Kasi dito, sabi natin kanina dito, korewa hon desu. This is a book. Sabi niya. This is a book. Ngayon, lipat tayo dito sa kabila. This is a Japanese
Book. Napansin nyo? Kanina sabi mo lang, libro to. Anong libro yan? Parang kahapon. Estudyante ka. Okay. Anong estudyante? Saan? Teacher ka? Saan? Saang school? Empleyado ka? Anong company? Di ba? Particle no ang ginamit natin kahapon. Ganon din ngayon. Pag sinabi mong ito ay libro, ipaliwanag mo kung anong libro. So dito mo gagamitin yan sa noun, no, noun. Gamit yung particle no. Parang English lang din. Kung gagamitin natin yung English, ano? Gamitin ko natin ng mga example natin dito para nakikita nyo yung lipat natin. Ito, pinaliwanag niya dito. This is a Japanese. Ito yan. Then, book. Ito naman yung object. O, yun. Imbis na this is a book, syempre, kumpletuhin mo na. This is a Japanese book kasi maraming klase ng libro. Katulad na lang nito. Walang title, walang cover title dito. N5 lang nakalagay. Ano bang ibig sabihin ng N5 na yan? Di ba? So, wala kang idea ay kung paano, kung balot na balot to. Hindi pa nabubuksan. O, sabi mo, sa kausap mo, Korewa Hondes, alam ko. Alam ko, sabi ng kausap, anong libro? Di ba? So, ipaliwanag mo na kaagad kung anong libro. Kung alam mo naman na anong libro to, ipaliwanag nyo na kaagad. Okay? So, Japanese book, yan ang gagamitin. Lalagyan nyo lang ng particle no sa gitna. Yan. So, kore, this. Kore wa. I-explain mo muna daw. Nihongo. Okay? Nihongo no hondes. Siya na yun. Okay? Kore wa Nihongo no hondes. Kanina, sabi, kore wa hondes. Ngayon, kore wa Nihongo no hondes. So, may idea ka na anong libro to. Di ba? Kasi pag pinakita niya, sinabi niya, libro to. Siyempre, alam naman na kausap mo na libro yan. Oh, libro yan. Pero saang libro? Anong libro? Di ba? So, doon mo nagagamitin yung particle no. Kore wa Nihongo no hondes. English, ano yung English? Eigo. So, kore wa Eigo no hondes. Di ba? Sinabi nyo na kaagad. Ano? Notebook. Marami ding klase ng notebook. Maraming laman ng notebook. Ano bang, pag sinabi mo kasing notebook lang, anong note? Alam naman ang kausap mo na notebook yan. So, ipaliwanag mo na agad anong notebook yan. Anong laman ng notebook? Para saan yung notebook? Parang libro lang yan. Para saan? Anong libro? Ganun din dito. Ang sabi niya ay kanji notebook. Lecture nyo sa kanji pala yung laman ng notebook. Di ba? Sige daw. Computer no zashi desu. Nihon no shimbun desu. Yan yung una, pangalawang gamit ng particle no. Okay? Ganyan. I-explain mo daw kung ano yung object. Kung tungkol saan, anong meron, anong laman ng object na yan. About saan. Okay? Hon, tulad kanina, yung hon, maraming klase ng libro. Notebook,
marami rin klase ng notebook kung ano mga sinusulat nyo dyan. Jisyo, ganun din. Maraming klase ng Jisyo. Language naman ang usapin pagdating sa Jisyo, dictionary. Maraming dictionary. Okay? Computer, sa magazine naman, maraming magazine. Maraming klase ng magazine. Ano yung sikat? Oo, si Michael, parang alam ko yung nasa isip niya. Sama yan. Di ba? Ayan, computer no zashi desu. Ano ba bang meron tayo? Sa mga sasakyan, di ba? Jidosha. Ang mga sasakyan. Jidosha no zashi desu. Yan. Shimbun, may dyaryo sa Japanese newspaper. Hindi language ang usapan dito. Yung country, balita. Okay, so Nihon no Shimbun, Philippine no Shimbun. Okay? Hindi language. So, ayan yung pangalawang gamit ni particle no. Meron ba kayong tanong? Tanong kayo ulit. Ano? Tungkol dyan? Yung particle mo, sir, pwede rin yung Ha? Pwede. Papalitan mo lang siwa ng mo. So, dito, ownership naman. So, si particle no, ginagamit din siya sa ownership. Okay? So, yung kanina, yung explain what noun to is, papalitan nyo lang ng may-ari. Kung sinong taong may-ari. So, sabihin, di ba? Yung may-ari, ang ilalagay nyo ngayon. So, this is my book. Ano yung my? Watashi ai. Pag nilagyan mo ng particle no, magiging my. Watashi no. Okay? So, correct. Demonstrative pronoun na lang ang nilalagay ko kasi meron pang marami sila, di ba? May pronoun ano, pamoso-moso ko. So, demonstrative pronoun, yung sabi, pwede yan lahat. Yung mga yun, pwede lahat ilagay dyan. So, korewa, watashi no honde. Yun. So, yun yung gamit ng ownership particle no pangatlo. So, korewa. Ayun, nasabi mo lang, korewa hondes. Ngayon naman, korewa watashi no hondes. So, may papaliwanag nyo na kung kanino yung hawak ninyo. Yung tinuturo ninyo kung kanino ba yan. Kanina, pinaliwanag nyo kung ano to. Ngayon, ipapaliwanag nyo kung kanino. Okay? Pwedeng magdugtong ang dalawang yan. This is my book. This is my Japanese book. Hai, sore wa watashi no kaban. Sore wa watashi no kaban desu. Okay? So, pagdating sa ownership, tao yan, gagamitin nyo dyan. Tao. Okay? Pwede rin company, pangalan ng company. Di ba ba? Ano ang pangalan ng company na kailangan nyo? MDC. No. Jidosha desu. Okay? MDC no, Jidosha desu.
Mag-aari ng MDC company yung sasakyan. MDC no Chidocious. Pwede yung pangalan ng company. Okay? Dali natin. Dito pa rin, yung Apasta PS na yan. Yan ang no ang katumbas niyan. Okay? No ang katumbas niyan. Ayun o. Apostrophe tapos S. Diba? Yan ang katumbas ni particle. No. So, this is MDC's car. So, ito ay sasakyan ng MDC. Okay? Korewa MDC no Jidosha desu. Pwede rin sa kapatid na. So, Korewa MDC no Jidosha desu. So, yan na yung pangatlong gamit ng particle no. Okay, marami pa yan. Meron pang dalawa pa siguro. Sige, kopyahin niyo muna. Ono, sono, ano. So, yung demonstrative pronoun natin na kuno, sono, ano, meron kasunod dyan na kung si kore, sore, at saka si are, particle wa ang kasunod niya, si kono, sono, ano ay noun. Noun muna. Okay? Pagkatapos ng noun, doon papasok si particle wa. Okay? So, yan yung noun 1 natin. Then, pagdating dito, yan yung noun 2. At kung may kasunod pa, hindi ko siya lalagyan ng des. Okay? Hindi natin lalagyan ng des. So, ito iyan yon sabi ni Kore Sore Are. Ito. Tapos sabi ni Sore, yan. Kaso kailangan makita mo muna yung tinitingnan nung nag-demonstrate, nagtuturo sa'yo kung ano ba, alin ba dito? Diba? Dito, alam mo na kagad. Kumbaga ba sa Tagalog, itong marker. Diba? Yang notebook. Desyo? So, alam nyo na kagad. Sa dami ng object yan, pag sinabi nating sono, noto, alam mo na, ay, notebook. Alam mo na kagad yung tinuturo niya. Okay? Yung specific object na noto, na noun. Diba? Nasabi niya na kagad. Sono, empitsu. Diba? Sono, empitsu. Oh. Okay? So, yan ang gagamitin natin ngayon. This book, sabi niya, is mine. This book is mine. Ano yung mine? Ako yan. Pag sinabi mong watashi, ay lang yon. Watashi no. Okay? This book, ano yung this book? Kono hon. Okay? Kono hon wa. Yan pa lang yung particle. Hindi siya kono wa. Mali yan, ha? Walang kono wa.
kono hon wa watashi no. Nasa inyo kung uulitin nyo pa yung hon dito. Okay? Yan. Kono hon wa watashi no hon desu. Pwede naman. Pwede rin namang kono hon wa watashi no desu. Wala nang object kasi nabanggit mo na sa unahan eh. Okay, kahit wala na sa dulo. So nabanggit mo na yung book, kahit wag mo nang banggitin yung book ulit sa huli. Pwede nang watashi no desu na lang. So i-omit nyo na yung object dito sa nahon. Okay? Hindi katulad ni kore sore are. Kore wa watashi no hon desu. Di ba? Kore wa watashi no noto desu. Yan. Pwede mo pang banggitin yung object sa huli. Pero pwede rin naman na wala na rin yon. Pwede na rin i-omit. Pagdating sa ownership lang. Pwede mo sabihin, watashi no desu, BJ sang no desu, Joshua sang no desu. Kung, di ba, alam nila yung object na tinutukoy mo. Pwede mo nang i-omit para hindi siya paulit-ulit. Okay? So, kono hon wa. Ito yung topic natin ngayon, si kono noun. Okay, tandaan nyo, yung kore, particle agad. Kore wa. Kore wa. Nagkakamali dyan. Madalas, pinagbabaligtad nila yan. Ginagawa nilang kore no to. Kahit banggitin mo pa lang, hindi na maganda sa pandinig. Okay? Kono ang gagamitin ninyo. Okay? Parang yung ano hito, di ba? Ano hito kasi pwedeng tao, pwedeng object yung ituturo mo doon sa kono ano, di ba? So marami diyan mga bagay, may tao rin. So pag ginamit mo si kono suno ano, masasabi mo yung specific na noun. Okay? Na object. Hito kung ano mang pangalan ng object na yan. Isa pa, ni ba? These shoes. This shoes is Mr. Miller's. Kahit sa English, ano na rin, naka-obit na rin, ano? Kono, ano yung shoes? Kutsu. Wa. Mirasang no desu. Yan. Okay? Sa ownership lang natin tatanggalin yan, ano? Yung object na dito. To the point. Direct to the point na. Okay? Hindi na natin pinapahaba. So, iklian na natin yung mga sagutan natin pagdating sa conversation. Dito, example number 1, para pag lesson 1 ay, are you a student? Ano yung you? Gamitin muna natin si Anata. Anata wa gakusei desu ka? Diba? Anata wa gakusei desu ka? Anata wa. Alam mo na kung sino. Pag nakita nyo na, nalaman nyo na kung sino yung topic, intindihin nyo yung pangalawa. Gakusei desu ka? Gakusei desu ka? Sagot? Hi. Yan na yun. Hi. Gakusei desu. Meron pang isa, mas mabilis. Hi, hindi naman. So desu. Hi, so desu. Anata wa gakusei desu ka? Hi, so desu. Yes, I am. Yun ang ibig sabihin niya, no? Kung ano man yun, basta nasa hi siya, hi. Okay?
Hi, so this. Okay? Hi, gakusei desu. Hi, so this. Pag hindi naman, iye. Iye. Gakusei pa rin. Pero ni-negative muna natin. Iye, gakusei, ja arimasen. O kaya naman, dewa arimasen. Ja arimasen. Iye, gakusei ja arimasen. O kaya naman, iye, so ja arimasen. So, yung so des, gagawin lang nating so ja arimasen. Dare no kaban desu ka? Yan. Sore wa dare no kaban desu ka? Dare no. Yan ang importante nating masagot ngayon. Kahit paggamitin natin si sono. Sono kaban wa dare no desu ka? Yan, pwede na maging dare no lang yan. Dare no desu ka? Same question lang yan. Kahit gamitin niya pa yung sore at sono. Ano kanino pa rin ang tanong at yun pa rin yung sinasabi niyang object. Okay? So, masagot lang natin yung dare no. Kanino daw? Oh. Ri. Gamit tayo ibang pangalan. Ri sang no des. Sagot. Okay na. Okay? Ri sang no des. Sore wa dare no kaban desu ka? Sono kaban wa dare no desu ka? Same question lang yun na kanino. Yun din pa rin naman yung dine-demonstrate niya. Yun pa rin yung tinuturo niya. Yan pa din yung tinuturo niya. Kaya sagutin niyo lang yung dare no. Ri sang no des. Nakasagot na kayo. Okay? So, yan yung mga tanong na nagawa natin. Lesson 1, confirmation lang yung mga tanong. Pagdating ng lesson 2, nani, nanno, dareno. Okay? Ito, si nani or nan, tapos nanno, at dare, no. Dare, no. Kanino. Okay. Okay, noun to lang, no? Noun to lang yung binabanggit nyo. Si so des at so jarimasen, sa confirmation lang yan, ano? Hi, so des. Iye, so jarimasen. Doon lang ginagamit niya si so des. Deska, 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 deska. Ano bang tunog nun? Deska, deska? Blank deska, blank deska? Ano yung dating nung tanong? No, halimbawa, blankohan natin. Blank deska, blank deska? Dalawa yung tanong. Nani? Ano yung pagkakaintindi nyo po? Sige, Tagalogin nyo. Ano pagkakaintindi nyo? Pag tinanong kayo ng blank deska, blank deska? Hindi, pwede yan sa lahat. Si sentence 1 deska, sentence 2 deska? Diba? Deska, deska? Yan, okay? Teka. Pagdugtungin pala natin. Hi. Hi. A student or a teacher?
Dalawa. Okay, dalawa yung tanong. Siyempre, hindi niya alam eh. Di ba? Hindi na, paano ko nga ba itatanong kung estudyante siya? Kung di naman ako sigurado. Nakita mo yung tao. Gusto mo magtanong sa kanya. Di ba? Hindi mo alam kung ano ba siya o kung sino siya. Pwede rin naman pangalan. Oh, hi. Naiiyak ko sa sabi yung katakana sa t-shirt. Para mag-paint na, katakana na lang ko lang nila. Yung katakana. Naiiyak na siya sa atin. Kasi yung CDLM. Mamaya pag-usapan natin. Sige. Are you a student or a teacher? Gamitin natin si Anata ulit. Anata wa Gakusei desu ka? Sensei desu ka? Okay. Ayan. So, siyempre, dalawa yung tanong, mamimili lang kayo sa dalawa. Diba? Gakusei desu ka? Sensei desu ka? Walang sagot na hi at iya dyan ha, kasi may pagpipilian kayo. Oh, okay. Sagot. Kung alin man dyan. Gakusei desu. Yan. Yan ang sagot. Di ba? Anato wa gakusei desu ka? Sensei desu ka? Gakusei desu. Isa pa. Ganun ulit. Anata wa Yamada-san. Di mo kilala eh. Yamada-san desu ka? Kimura. Anata wa Yamada-san desu ka? Kimura-san desu ka? Sagot. Kahit alin sa dalawa, no? Yamada-san desu. Kung siya si Yamada, di Yamada-san. Kung si Kimura, Kimura-san.